Ngayon, bumibilis na siya. Ayan siya, oh. Ayan, si Franco. Good job, ah. So, ito, Dilemma Cross. Stop ban rate natin to. Dennis Palma line. Naka-cross dun sa imported natin. Good day mga ka-EA. Support to this video. Abangan na, training San Miguel, Bulacan. So, nasa 40 plus kilometer air distance na yan. So, yung setup ng camera natin, eto na naman. Front camera, tsaka yung back camera, pinapagana natin mga kapatid. So, nag-aabang na tayo. Around 7 o'clock na, nagbitaw yung club ng 6:30. Sobrang aga, hindi ko tayo na-expect. Pwede na! Yung ibon natin dun, 4 na lang dahil meron nga tayong inawat sa training na kalapate dahil nagpasaway na nga ito. So, balikan natin kung sino yung ibon na nagpasaway. Ayan. So, ang istorya nito ng mga nakaraang week, akala ko is nagre-raging. After Romonda, nawawala. Tapos after tanghali na, bumabalik. O minsan hapon na. Hanggang sa kalauna, noon Merkules, kasabay niyang nawala yung MacArthur banded ko na ibon. So nabalitaan ko kasi nag-post na ako sa group namin, nawawala yung MacArthur banded ko. Pero yung isang tropa nag-post, meron daw siyang loop visitor. At etong nag-loop visit sa kanya. Ayan, so nung nakaraan, nandun pa yan sa may breeding cage. So nilagay ko na dito sa stock bird section. So ang plano ko talaga dito sa ibon na to, yung galing kay Madla, is ililipad ko talaga sana. Kaya lang, mauuwi siya sa pagiging stock bird. So kasabayan niya dito, ayan, na-gift bird sa atin ni Mudlalop, etong si Diwata. Ayan, so isang kak, tsaka isang hen. Ayan, magkabatch yan. Pero hindi sila yung plano ko na pagsalpukin. Dahil namamaris na nga etong ibon natin na yan, half sibling yan ni Kobe. Kung di ako nagkakamali, di Broxel cross Kobe cross African Black Eagle yan. Kung di ako nagkakamali sa huling update sa akin ni Idol Madla. So ang plano, dito siya sa African Black Eagle ipapares. Ayan. So kondisyon na ulit yung ating African Black Eagle. So humigit ko mo lang nasa 2 buwan mahigit na rin na napapahinga tong ibon natin na to. Pero i-condition pa natin to. Lalagay natin to dun sa ating bagong breeding section or conditioning section mga kalapatids. Na ito nga, ayan, naka-set up. Ayan. Dati lagayan ko lang ito ng mga paraphernalias, yung mga ganyan, yung mga supplement, etc. etc. So sinet up ko na. Dito, niligay ko naman si Batusay para nga mai-condition. Pero wala pa akong naiisip na ipare sa kanya. Ayan, tinanggal ko muna siya dun sa may pliers lock kasi nai-stress lang siya. Napansin ko parang hindi niya na masyadong komportable yung nandun sa pliers lock. Kaya minambutin natin na ihiwalay na lang siya dito para mas makondisyon. Pero meron na ako naiisip na magandang itandem sa kanya. Pero malalaman niya yan sa mga susunod na mga panahon. Kailangan muna niya magpahinga. Kaya dahil kukuha tayo ng possible na iaanak nun na ilalaro natin sa season ng North at ilalaro natin sa season ng South. Ayan, so panibagong pairing na naman ang kukunin natin na mga panlaban sa mga susunod na mga season. Ayan mga kapatid. So kanina may mga nagdadaanan na rin dito. Pero tingin ko hindi yun yung galing sa club natin. Kasi nga masyado na malayo yung San Miguel, Bulacan. Pabalik dito sa San Jose del Monte. So siguro yung ibang mga kalapatids nagtitraining na, alam ko meron silang training ng Bukawi, meron silang training ng Balagtas. Baka yun yung mga nagdaanan dito. Tama po ba yun? Ito na nga mga kalapatids, kakasabi ko lang na gusto kong pagparisin yung African Black Eagle natin at yung galing kay Madla na yung half sibling ni Kobe. Kaya lang parang meron nang nagparis dito ayan yung ating Vandenbroek tsaka itong African Black Eagle na si Mr. Popo, yung Venom line natin. Ayan. So pero hindi naman matutuloy yan kasi syempre tayo mag-control ng pares ng ating mga breeder. So nag-aabang na tayo ng ibon. Possible may mga dumating na ng mga ibon, lalo na sa mga mabibilis. Good luck nga pala dun sa mga kasali sa pooling. So tayo top out na, tinanggap ko na hindi talaga tayo pwede sa pooling. Noong mga nakaraan medyo maganda naman yung arrival ng ibon. Ang problema ko talaga is yung trapping. Yan. So sa ngayon hindi muna natin kailangan i-push yung ganong pagkakataon. So magpo-focus tayo sa derby, sa long term or sa long distance race. So 4 yung inaantay natin, si Japan Dagit, si Lakas Tama, si Franco, tsaka yung isa, yung anak ni Japan Dagit na nakakross dun sa Imbrek. Ayan na si White Top.
Ayan mga. Huwag kayo iiyak. Pero kanina meron ako na aninag dito at nai-content ko pa nga sa ating Facebook page. Ayun no, hanggang ngayon nandyan pa rin siya. Kanina ko pa siya nakita dyan, mga 15 minutes na. Ayan, so akala ko is yung blue bar natin na nawawala, na MacArthur banded, na si carded. So pang 5th day na ngayon na nawawala yon. So ang siste, negative. Nilapitan ko yan kanina dun eh. May halong puti. Eh blue bar ang hinahanap natin eh. A few moments later. Ayun na. Nagpakitang gila si Franco. Bigla akong ginulat. Time check 7:06. So ang speed ngayon nasa 1:1 plus. Aba ayos ah. Tapos bumaba siya agad. Medyo gumaganda na yung lipad ng ating ibon. Pero nung nakaraan, ang nauna sa atin is si Japan Cross and Break, which is yung si White Top, kapares niya. Ito kasi taghabol to. Ito meron pa isa oh. Slow mo. Pasok. Yan, may kapares kasi nito na si White Top, mukhang mag-iitlog na. Kaya naghahabol. Pasok. Sino kaya to? Ayan, so second bird natin. Pero tingin ko si ano to, kung hindi si White Top to, si Japan Dagit. Ayan, yan yung mga mabibilis natin. Pakitang gilas bahagya yung isa nating ibon na si Franco ng mga nakaraan, laging kulelat to eh. Ngayon bumibilis na siya. Ayan siya oh. Ayan, si Franco. Good job ah. Ito, Dilemma Cross, stop ban rate natin to. Dennis Palma line, naka-cross dun sa imported natin na Milky. Ayun, may third bird na, may dumapo na din dun. So kulang na lang tayo na isa. Sino kaya to? Maganda yung pauwian natin ngayon. Medyo malapit pa naman pero maganda yung arrival nila ngayon. Nasa 1,000 plus speed. Paano masabi? Mga kalapatid, subukan na natin pababain at malalaman natin kung sino nga ito. Ayun, si Lakas Tama pala yung bagong dating. Tapos, si Japan Dagit. Okay. So, una natin si Franco, sumunod si Japan Dagit. Pangatlo, si Lakas Tama. So, ang nawawala o hindi pa nakakauwi, yung nauna last time sa San Ildefonso, Bulacan, na si White Top. Kaya lang, duda ako doon, kaya medyo bumagal yun. Baka nag-itlog na sa truck kagabi yun. Kasi sobrang baba na ng ano eh, ng puwetan nun kagabi, nung naikarga natin sa club, dyan sa may Gumaok. Pasok. Ay, wait, ayaw magpa-stick. Nandito na si White Top, bumulusok na siya, naaniinan ko na. Ayun oh. Nahuli talaga siya. Duda ako na nag-itlog na to o baka mamaya na gabi mag-itlog siya. Kaya bahagya bumagal yung ibon natin. So all goods, maganda yung performance ng training natin. Magandang sinyales. Pero wag tayo masyadong magpakakampante at kumpiyansa. Kasi napakalapit pa ng training sa totoo lang mga kalapatids. Nasa 40 plus kilometers pa lang tayo. Magkakaalaman to pag lumarga na ng 100 to 150. Ayan, medyo masasala na yung mga ibon natin. Tsaka makikitaan na natin ang posibleng potential kung sino talaga yung mga matulin at yung sakto lang o yung mga lipad pogi lang. Pero dito si Lakas Tama, ang lahi talaga nito, lipad pogi lang talaga to. Ayan, so dito hindi na tayo masyadong mangangapa. Ayan, nandiyan din si Marito. Ito na. Yun. All goods. All goods na. Ba. Sana di mabawasan yung Team North natin. From 5 na nabawasan dahil may nagpasaway na isa na naga sa baba. So sa ngayon yung 4. Ay, ayaw pa. Ilang. Pasok.